Jelena story. May boyfriend ako. Pero sa harap mismo ng boyfriend, ako ginawa ng kahihiyan. Marami silang magkakaibigan, pero ang tipo ko talaga ay si Romer. Halos lahat sila may gusto sa akin. Halos sabay-sabay sila na mangligaw sa akin. Ang problema ko lang ay hindi sumabay si Romer. Kaya habang nanliligaw sila ay paisa-isa silang bumabagsak. Hanggang sa tumigil na nga sila sa manligaw sa akin. At bigla na lang isang araw ay lumapit sa akin si Romer. Julina, alam ko na wala ka pang sinasagot hanggang ngayon. Lahat kasi ng kaibigan ko nagkwento sa akin. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Agad kong sinagot si Romer. Alam mo naman siguro na type din kita. Noon pa man. Kaya kung ako sa'yo, matutuwa na ako ng sobra. Dagdag pang bubuladas ko sa kanya. Julina, salamat ha. Di ko sasayangin ang pagtitiwala na ibinibigay mo sa akin. Pero ang inaalala ko ay ang mga kaibigan ko. Tiyak, mag-aalburuto yon sa akin. Pag nagkita-kita kami. Grabing salamat ko dahil naging tayo agad pero iisipin talaga nila may nilihim akong panliligaw sa'yo. Sakit ulo rin pala ang magka-GF ng katulad mo. Unang-una ay nagtatago na ako sa mga kaibigan ko. Pag lumabas na tayo, nakatitig silang halos lahat sa atin ang walang dahilan. Hoy Romer! Kung ano-ano mga sinasabi mo dyan? Di ba? Magwa 1 week pa lang tayo? Para bang sumusuko ka na agad sa akin? Dapat nga masaya ka sa relasyon natin, di ba? Ewan ko, Julina. Para bang may kakaiba sa pagmamahala natin na hindi ko maipaliwanag na magaganap sa atin. Hay nako, Romer. Nanunood ka siguro ng mga manghuhula. Sa future, no? Kaya ka nagkakaganyan. Julina naman, igagaya mo pa ako sa'yo na napakahilig sa Korean drama. Paano naman tayo napunta sa panonood, Romer? Halika nga dito nang makutusan kita. Napakadrama ng buhay mo. Gawa ka na lang ng maiinom natin at mag-jamming tayo. Kunin mo yung paborito nating inumin. Iyan ang gusto ko sa'yo, Jelena. Napakasarap mo kasama. Sobrang chill mode. Pero ako talaga ang kinakabahan simula nang maging tayo. Dahil na rin siguro sa naging issue na lahat sila bumabagsak at ako ang pumana sa'yo. Julina, di ko kasi nasabi sa'yo na nagkasalubong kami ng mga barkada ko dati. At nagbanta sila sa akin. Sabi sa akin, darating daw ang panahon na magmamakaawa ko sa kanila. Dahil sa pang-aagaw ko sa'yo. Feeling nila sa kanila ka. Kahit na hanggang ligaw lang sila sa'yo. Yun ang tinutukoy ko na nararamdaman ko. Nako, Romer. Huwag kang magpapaniwalain sa mga yon. Mga bulustok yun eh. Oo nga, Julina. Alam ko ang mga kalokohan nila. Mga wala silang patawad. Kaya natatakot talaga ako para sa ating dalawa. At dumating nga ang matahimik na gabi. Habang natutulog ako ay may kumakalabog sa may pintuan o sa baba ng kwarto. Tumawag agad ako kay Romer. Romer, puntahan mo ako dito. May nagpupumilit pumasok sa bahay. Sakto, walang mga kasama ko dahil naka-out of town sila. Nagpaiwan kasi ako, marami pa akong trabaho. Sige, Julina, papunta na. Nasa biyahe pa lang si Romer ay nabuksan na nila ang pinto at pumapanhik na papunta ng kwarto. Nilako ang pinto, pero agad nila itong nasira. 5 silang nakita ko na pumasok. At pagpasok nila, napasigaw ako ng tulong pero lumapit yung isa at sinapak ako. Umahagulhol na lang ako. Nang bigla namang dumating si Romer. Napayakap sa akin at pinagtawanan lang ng 5 niyang kaibigan. Sabi ng isa niyang kaibigan,
Romer, di ba sabi ko sa'yo? O eto na yon. Di ka man lang naghanda ng kape para mainit-init ang labanan namin. Galit na galit si Romer at pinagmumura niya ito. Yun ang naging dahilan para paluin siya ng baseball bat sa pisngi. Pagkatapos noon ay ipinwesto nila ako sa bed ko na nakatali. At si Romer ay medyo malapit lang sa akin nang nakatali din. Isa-isa silang umiibabaw, tanaw na tanaw ni Romer. Nagpupumigla siya, halos matanggal na ang pagkakatali sa kanya dahil sa inis nito. Pero binigwasan pa ulit siya ng isa, dahilan para manghina siya. Nakatulala na lang siya sa akin habang lumuluha. Ako naman ay pagod na pagod sa pinaggagawa ng lima. Inubos ko rin ang puwersa ko para pumalag pero matindi ang pagkakatali nila. Ramdam ko sobrang gasgas na dahil iba-iba ang dumadaan sa iniingatan ko. Ginawa nila akong laruan sa harap ng boyfriend ko. Hindi pa pala doon natatapos yon. Akala ko aalis na sila pero pinagtatanggal nila ang ano ni Romer at pinatali ko dito. Hindi rin nakaligtas sa kakaibang ginawa sa kanya. Isa-isa rin silang gumawa sa likuran nito. Naaawa talaga ako. Pareho kaming pinagtripan, ginawa ng kakaibang trip sa buhay. Pagkatapos nun ay iniwan na kaming dalawa na hindi kami makalapit sa isa't isa. Wala talaga kaming nagawa para maligtas ang sarili namin. Para malaman ng mga kapitbahay ay pinagbabato ko ang bintana hanggang sa mabasag at gamit ang red na mula sa sugat ko ay isinulat ko ang tulong sa isang puting damit. Itinali ko at ibinato ko sa may bintana at sumigaw ako ng tulong. Maraming nadaan sa may bintana kaya nabulabog talaga sila sa sigaw ko. Agad silang nagtakbuhan papasok ng bahay at tumambad sa kanila ang aming katawan. Hindi sila makatitig dahil sa tinanggal nilang lahat sa amin. Pero sabi ko, kalagan kami at dalhin sa ospital. At yun nga ang ginawa nila. Binalot na lang kami ng mga kumot at itinakbo sa ospital. Pagdating namin ay wala nang malay si Romer. Kaya nga binabantayan ko siya hanggang sa nagkamalay. Pagmulat niya, agad niyang sigurong naalala ang nangyari at napahagulhol siya sa akin at humingi ng tawad. Julina, wala akong nagawa. Di kita na ipagtanggol sa mga yun. Pero pangako, ipapahanap ko sila isa-isa. Mananagot sila. Romer, huwag ka munang magkikilos. Baka ano pang mangyari sa'yo. Malakas yung pagkakapalo sa'yo kaya ganyan sinapit mo. Hayaan mo, magiging okay ka. Saka na natin ayusin ang pagpapahuli sa kanila. Saka ngayon pa lang pinaghahanap na sila ng mga pulis. Julina, sana nag-ingat tayo ng mas maaga. Kasalanan ko talaga kung bakit tayo nagkakaganito. Kung siguro ay umalis tayo, nagpakalayo-layo tayo, ay hindi tayo mapupunta dito sa ospital. Romer, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Mas mabuti nga at naka-recover na tayo, di ba? Ayan, ngayon ang isipin mo, okay ka na at walang napinsala sa'yo. At pagkatapos ng mga paggamot kay Romer, ay agad na kaming umuwi. Agad siyang pumunta sa istasyon ng pulis, pero wala pa ring nahuhuli. Agad si Romer nagbigay ng 50K para sa magtuturo sa mga salarin. Isang pinakamabisang paraan para mahuli sila. Malamang hindi pa kasi sila nakakalayo kaya sigurado ay mahuhuli agad yun. Pagdaan ng isang araw, agad na tumawag ang himpilan ng pulis at sinabing may operasyon sila dahil may nagsumbong ng pinagtataguan nila. Agad na nag-volunteer si Romer na sasama sa kanila. Sinugod nilang isang bahay sa liblib na lugar. Doon sila nagtatago at minamatyagan muna nila ang mga kilos nito at tumambad ang telescope ni Romer, ang mga pagmumukha ng mga kaibigan niya dati. Nag-uumapaw ang galit ni Romer. Halos kunin niya ang baril ng pulis at sugurin ito. Pero may mga rules na bawal niyang gawin kaya naghintay lang siya ng mga aksyon ng pulis.
Sinugod nila ng walang ingay at nang makalapit na nga sila, agad nilang tinutukan ng mga walang malay na kaibigan ni Romer. Lahat sila walang palag dahil nasa umpukan ito ng pagpapakasaya sa alak. Sumama sila sa pulis at hindi nakatiis si Romer. Pinagsusuntok niya ang mga ito. Pagkatapos niyang matamaan ng 5, ay sinaway na siya ng pulis. Para bang lumuwag-luwag ang galit ni Romer dahil sa pagkakahuli sa kanila. Kaya agad na nakulong itong mga suspect dahil sa kinasuhan na nila ito. Habang buhay nga silang bilanggo dahil sa ginawa nila at maginhawa ng namumuhay itong si Romer at si Julina. Nakabuo sila ng pamilya ng matiwasay, merong 2 anak at namuhay ng maayos. Magandang pagsasama at malayo na sa mga mapanganib na kamay ng mga kaibigan ni Romer. So, dyan natatapos ang kwento ni Julina at ni Romer. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe para laging updated sa ating mga bagong stories. Kung gusto mong mag-send ng stories, andito lang yan sa ibaba ng video na to. Ayan, pwede ka dyan mag-send ng iyong stories, mga kwento. Thank you so much! And thank you so much for watching. Bye-bye!